Welcome ulit sa ating panibagong video tutorial. Kung gusto mong manood sa mga previous tutorial natin regarding sa Go High Level, mayroon tayong playlist dyan at pwede mong balikan yung mga previous videos natin. In case na gusto mo mag-open ng account, mayroon tayong free 30 days trial. Gamitin mo lang yung link na nasa comment section or sa description at doon ka mag-sign up ng yung 30 days trial. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe kung gusto mo mag-support sa mga ganitong klaseng na mga video. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa paano ba i-set up yung SMTP gamit ang Namecheap. Login ka sa sub-account na gusto mong mag-set up ng SMTP. I-click mo yung settings, tapos punta ka sa email services, tapos select ka. So yung gagawin natin is yung SMTP na provided by Namecheap. Mura lang yung hosting nila na shared. So around 2,000 plus per year. Yung kukunin natin, yes, yung provider name, SMTP server, SMTP port number, username, email, and password. Ang gagawin natin, mag-login lang tayo dito sa ating Namecheap at papuntahan natin ang ating cPanel. Go to cPanel at saka ma-redirect na tayo dito sa cPanel natin. And there we go. Ang gagawin natin is mag-create tayo ng email. Punta tayo sa email accounts. Mayroon na akong email pala. Itong admin at jackpizer.com. Kung wala ka pang na-create na email, so ang gagawin mo lang, i-click mo itong create at mag-create ka ng email. I-click mo yung domain, i-select mo yung domain, tapos yung username, kung ano yung username na gusto mo, mag-create na lang tayo for the sake of this tutorial. So, support jackpizer.com and then set password. Yan. Tapos, so wag mong kalimutan yung password at kung meron kang last pass, so mas mabuti i-save mo para hindi mo makalimutan. Okay? So, hanapin mo lang yung na-create mo na email. Tapos, yung gagawin natin, manage. Tapos, tingnan natin dito kung paano i-set up yung kanyang SMTP. Punta tayo sa connect device. Here, ito yung ating kailangan. Meron na tayong email. Copy lang natin yung email. Lagay natin dito sa ating notepad. Okay, continue tayo. So, yung kailangan natin, provider name. So, any name lang ilagay natin. Namecheap. Okay. Dito sa SMTP server. So, pagka-login mo dito, so, go to cPanel. Mag-open to. Tapos, dito sa kanyang, okay. So, makikita natin dito ang kanyang link. Premium 65.webhosting.com. Ito yung ilalagay natin doon sa kanyang server. Tapos dito sa SMTP port, balik tayo sa ano ba yun? Dito sa loob na na-create natin na email, connect devices. Tapos ito yung ilalagay natin, outgoing server at ilagay natin is 465. Okay, ilagay natin dyan, 465. Tapos ang ating email, support, username, at jackpizer.com. Yung register natin na email, jackpizer.com. Tapos lagyan natin ng password. Okay. Okay, so okay na lahat. Pagka-review mo, Namecheap, tapos nalagay natin SMTP server, tapos yung kanyang SMTP port, username, then save mo na. Okay? So, tapos, yun na. Na-connect na siya. So, dalawa na yung option natin sa pag-send ng email. So, pwede tayong gamit ng lead connector, which is kailangan natin ng additional bayad dyan every email. Pwede rin kung mayroon tayong hosting, so pwedeng gamitin na natin to. Okay? Gamitin natin yan para makapag-tipid tayo. So at least mayroon tayong 200, I think 200 per hour na message ang pwede ating magamit. Same pa rin, hindi natin pwedeng biglain ang ating email. Dapat dahan-dahanin lang natin. So try tayo dito, no? Direct advisor. Okay. Add contact lang. Okay. Alright, add natin to. Tapos try natin mag-message sa ating sarili email. Test only. Hello, test. Ayan. Okay. So, ang gamit natin ngayon is yung
SMTP kasi wala namang additional bayad, no? Pero pag client yan, may sisit up ka na client, much better na gamit tayo ng lead connector. Kasi for sure, pag business, marami na yang sisend na email. So, titingnan lang natin kung natanggap ba natin ang ating test. At successful ba yon? Hindi. Okay, so hindi to na-send kasi ang ginamit natin na sender is Jackpicer. Dapat kung ano yung nilagin natin, support yun eh. Support at jackpicer.com. Okay? So, yun ang mindful tayo sa sender. Kasi dapat parehas yun. Dapat mga jackpicer.com ang sender. Kasi yung gamit natin is na domain is jackpicer.com. So, associated dapat siya sa domain para ma-send siya. So, gagawin natin, i-send natin ulit. Okay, as you can see, na-send na natin. Alright, wala nang error. Okay, so, tingnan natin dito. At ito na nga. So, makikita mo dito na successful na na-send natin. At tapos dito, yun ang purpose doon sa ating na mail by Jackpicer. Dito nakalagay, di ba? So, dapat same siya kung ano yung naka-mailed by na domain. So, kailangan support or no reply or any, basta naka at jackpicer.com ang kanyang email. Okay, so mag-reply tayo. Test. Reply tayo. Send. Tapos tingnan natin dito kung ma-receive. Okay, na-receive natin ang response. Okay, successful. Ang downside lang nito, no? Kapag gamit tayo ng SMTP look at test, yung ating email parang hindi siya maganda tingnan. Yan lang. Yan lang yung downside, no? Kung makita mo. Parang magmukhang spam kapag nag-reply ka. Pag sa lead connector, talagang malinis yung link. So, meron siyang downside but free siyang magamit. So, no need kang mag-pay ng per email na cost kung meron kang hosting like sa Namecheap. So, yun lang yung ating tutorial. So, kayo na bahala maghusga kung ano yung gusto mong gamitin or ano yung maganda. So, for me, maganda to pag client yung ating tinatrabaho na account. So, siyempre, lead connector talaga. Pero pag nagtitipid tayo or pang personal lang na hindi masyadong for practice lang, so pwede natin gamit ang SMTP. So, nasa'yo na ang desisyon. Okay, so dyan lang nagtapos yung ating video at salamat sa panonood. See you sa susunod na video. Thank you.